Buwaba na ang lahat sa sasakyan. Pinagmasdan kaagad ni Jiang Li ang buong distrito. Ang buong distrito ay tahimik at walang kabuhay-buhay. Sa malamang, tumigas na ang lahat sa yelo at namatay. Dumapit sina Uncle Yu at Joey ng may ngiti at sinabing, sobrang lamig na dito sa labas. Bilisan na natin at umakyat na tayo. Noong nakaraan, nakarinig ng pagsabog si Uncle Yu mula sa Laak Manor at tinawagan niya pa kaagad si Jiang Li at nagalok ito na tumulong pero tinanggihan lang ito ni Jiang Li. Maliwanag kay Uncle Yu na kaya siya nakasurvive hanggang sa ngayon ay dahil kay Jiang Li. Kaya gagawin nito ang lahat para kay Jiang Li. Sinalubong din ni Joey ang mga babae. Tuwang-tuwang nagkabatian ang mga ito at kaagad na silang pumasok sa safe house. Pagkapasok ni na Jiang Li at Joker sa kanilang dating safe house, ay pareho nilang naalala ang mga bagay-bagay na nangyari sa safe house. Sa isip ni Jiang Li, napakatagal na pala mula nang magumpisa ang apocalypse. Nagsalita si Joey habang nakangiti ito. Dahil alam pong darating kayo, nilinis ko ang mga kwarto kaninang umaga. Kahit na marami tayo, maluwang naman ang bahay. Sapat para sa ikaw ko komportable ng lahat. Ayos, sabi ni Yang Mi. Wala naman ding problema kahit matulog kaming lahat sa sahig. At saka, ang bawat araw ay nakakainip. Mas maraming tao, mas masaya. At pwede ba tayong maglaro ng madyong at tongits? Umupo si Jiang Li at Uncle Yu sa sopa para magkwentuhan. Naglabas ng isang pakete ng sigarilyo si Jiang Li at tinalok niya si Uncle Yu at nagsimula na ang mga ito na manigarilyo. Nagtanong si Jiang Li, ano ang mga nangyari sa distrito mula nang umalis ako? Patay na ang lahat, di ba? Sinubukan ba nilang nakawan ka? Natawa lang si Uncle Yu. Pareho lang halos nung nandito ka. Pagkatapos mong umalis, inakala nila na pwede na silang tumira sa safe house. Noong una, lumapit sila sa akin para makiusap at umapila. Umaasa sila na kakaawaan ko sila. Pero alam mo, pagkatapos ng unang buwan ng apocalypse, wala na ni isa sa atin ang gustong maging santo. Kaya tinanggihan ko sila ng lubusan. Pero ng mga sandaling sinubukan nila akong persain, sinamantala ko na ang pagkakataon na tapusin silang lahat. Marami kang naituro sa akin simula ng mag-apocalypse. Ang pagpoprotekta sa sarili at sa lahat ng nakapaligid sa iyo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Kalmadong nagsalita si Uncle Yu. Pero hindi lahat ay patay na. May isang grupo ng mga survivor sa distrito. Nang marinig ito ni Jiang Li, nagulat ito at sinabing, paano nangyari yon? Imposibleng makasurvive sila kung walang mga supply na galing sa labas. Totoo yon, sagot ni Uncle Yu. At kilalang kilala mo sila. Sila ay sina Lijian at ang kanyang grupo mula sa Building 18. Hindi makapaniwala si Jiang Li. Ang mga kilos dati ni Lijian ay talagang nakapagpagulat kay Jiang Li. Pero hindi niya talaga akalain na magtatagal sila. Nagtanong pa si Jiang Li, paano nila nagawa na makatagal? Alam mo ba, Uncle Yu? Umiling si Uncle Yu at sinabing, hindi ako sigurado. Hindi ba pinayuhan mo ako na huwag makipag-ugnayan sa kanila? Dahil pagkatapos ng apocalypse, mahirap nang hulaan ang intensyon ng mga tao. Kaya hindi na ako nakipag-ugnayan sa kanila para maiwasan ang anumang pagsasamantala. Pero madalas akong nakakakita ng mga anino sa building na yon. Kaya alam ko na buhay pa rin sila. Tahimik lang na dumungaw sa bintana si Jiang Li at binalot ito ng kuryosidad. Mukhang kailangan kong maglaan ng oras para bisitahin ang dati kong kaibigan. Nag-aalalang nagtanong si Uncle Yu, meron bang panganib ngayon sa iyong safe house sa Laak Manor? Idinetalya ni Jiang Li ang buong sitwasyon kay Uncle Yu. Alis malaglag ang panga nito sa pagkabigla. Hindi maaari, tugon ni Uncle Yu. Imposibleng meron silang mga missile. Para lang tapusin ang isang sibilyan, ay nakahanda talaga silang gumamit ng missile. Naglabas ng pagkain si Jiang Li mula sa kanyang kabilang dimensyon at sinabing, hindi pa malinaw kung tinatakot lang nila ako o kung talagang meron silang ganong kakayahan. Para sa kaligtasan ng lahat, nagpasya ako na pansamantalang bumalik dito sa distrito para magpalamig saglit at kapag sigurado na kami naligtas na, ay babalik din kami. Hindi ganun kasimple ang tingin ni Uncle Yu sa sitwasyon. Hindi ito biro, sagot nito. Dahil nandito ka na rin, sa tingin ko, mas makakabuti sa lahat na mas manatili pa kayo dito ng medyo matagal. Sayo pa rin naman ang safe house na ito. Si Joey at ako ay pwede namang lumipat sa kabilang bahay. Alam na alam ni Uncle Yu na kay Jiang Li talaga ang bahay na ito at kailanman ay hindi niya ito itinuturing na sa kanya. Inapit ni Jiang Li sa balikat si Uncle Yu at sinabing, hindi ako magtatagal dito. Base sa pagkakaintindi ko sa West Mountain Base, kulang sila ng tumpak na kakayahan sa pagposisyon ng satellite ngayon at posibleng hindi nila matukoy ang eksaktong coordinate ng kuta. Kaya ang banta ng eksaktong pagbagsak ng missile ay maaaring hindi totoo. Hindi rin nila alam na lumipat kami sa distrito ng Ulu. Kaya hindi mo kailangang lumipat. Magsiksikan muna tayo dito pansamantala. Ikaw ang bahala, sagot ni Uncle Yu. Kung mananatili ka ng matagal, mas magiging masaya kami. Nagpatuloy si Jiang Li. Una sa lahat, kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay laban sa West Mountain Base. Ang idwaan namin ay umabot na sa punto kung saan hindi na ito kayang resolbahin. Malamang, gusto na akong patayin ni Mr. Cheng ngayon. Hanggat hindi ako sumusuko, siguradong susubukan niya ang lahat para patayin ako at kunin ang lahat ng meron ako. Napabuntong ininga si Jiang Li.
Gusto ko lang mamuhay ng tahimik sa safe house. Bakit ba lagi nila akong kailangang guluhin? Nang makita ni Uncle Liu ang malungkot na mukha ni Jiang Li, tinapik niya ito sa balikat at sinabing, nangyayari ito dahil masyado kang maraming hawak na mahalagang bagay. Ibinukla nito ang kanyang mga kamay. Tingnan mo ako, wala akong ganyang problema. Salamat sa iyong snowmobile na ibinigay mo sa akin. Dahil dito, nakakalabas ako at nakakahanap ng mga supply ng pagkain. Pero ito'y sapat lamang para mapanatili ang pangunahing kailangan para mabuhay. Kaya hindi maiiwasan na pagnasaan ng mga tao kung ano man ang meron ka at wala kang magagawa tungkol dito. Tumayo si Jiang Li at naglakad dito papunta sa bintana at nakatingin sa direksyon ng West Mountain Base. Nagsalita ito, sayang, kung may sapat na kakayahan lang talaga ako para wasakin ang West Mountain Base. Natatawa ito habang iniisip niya na isa itong malaking biro. Kung tutusin, ang pagkalaban sa napakalaking base, kahit na ang pinakamalakas na mutant ay magmamarcha lang sa kanilang kamatayan kung aatake sila ng padalos-dalos. Biglang nagsalita ng seryoso si Uncle Liu. Noong nakaraan, may isang grupo ng kakaibang taong dumating sa distrito na para bang mga kulto. Sila ay nasa humigit kumulang sa 500 na bilang. Napakunot ang noon ni Jiang Li. Sa isip ni Jiang Li, mas maraming tao, mas malaki ang paranib. Nagpatuloy si Uncle Liu. Akala ko nung una, nandito sila para magnakaw ng mga gamit. Pero kalaunan, napagtanto ko, wala silang masamang intensyon. Kaya sinubukan kong makipag-ugnayan sa kanila. Sila pala ay isang reliyosong organisasyon na tinatawag na sekta ng pagsamba sa niebe. Natawa si Jiang Li, lumitaw pa rin ang reliyon sa ganitong panahon. Kung sa bagay, kahit noon pa man, ganito na talaga sa buong kasaysayan. Ang mga tao ay madalas may nilalagay ang kanilang takot sa mga natural na sakuna na may kinalaman sa isang supernatural na nilalang na ginagawang mga Diyos ang iba't ibang mga kalamidad. Hindi ba't kaya nagkaroon ng mga Diyos ng bulan at mga Diyos ng salot at ngayon meron ng Diyos ng niebe? Inalala ni Uncle Liu ang nakaraan at sinabing, hindi ko sila sineryoso noon pero ngayon iniisip ko na ang mga taong ninon ay talagang hindi pangkaraniwan. Lalo na ang kanilang pinuno. Sa isang sulyap lang niya, sinabi niya sa akin na ako ay isang mutant at ang mas lalong nakapagtataka ay sinabi niya na matutulungan pa niya ako na buksan ang aking potensyal na kapangyarihan para mas lalo pa itong lumakas. Nang marinig ito ni Jiang Li, naging seryoso dito. Bagamat hindi siya makaisip ng anumang kakaibang abilidad sa ngayon, ang pagbanggit ng pagbukas ng potensyal na kapangyarihan ay nagpaintrida sa kanya. Kaya lang, naisip niya sa kanyang sarili na wala nang libre sa mundong ito. Bakit kanila tutulungan ng walang dahilan? Malamang, ang mga taong ito ay manloloko. At sa abilidad naman na makita kanila na isang mutant, sa palagay ko, nakita ka na nila sa labas gamit ang iyong special na abilidad. Habang nag-uusap sina Jiang Li at Uncle Liu, ang mga babae naglalaro at nagpapakasaya. Tumango si Uncle Liu at sinabing, yun din ang naisip ko. Dahil binalaan mo ako na huwag basta magtitiwala sa mga estrangero, kaya direkta ko silang tinanggihan. Malamang, naisip nila na hindi ako madaling lokohin basta-basta, kaya hindi na sila masyadong nagpumilit. Pero pumasok pa din sila sa distrito kalaunan. Sa tingin ko, pumunta sila para hanapin si Li Jian at ang kanyang grupo. Pagkatapos, hindi ko na alam kung anong nangyari. Saglit na nakisip si Jiang Li. Sa ngayon, ang natitira na lamang dito sa distrito ay sina Uncle Liu, Joe Jaime at ang mga tao sa Building 18. Si Li Jian at ang kanyang grupo ay nakakasurvive hanggang sa ngayon. Maaari kayang konektado sila sa mga taong binanggit ni Uncle Liu o maaari kayang isang tao sa Building 18 ang may nagising na espesyal na abilidad. Nang maisip ito ni Jiang Li, magdesisyon ito na lumabas para tignan ito mismo ng kanyang sarili. Kaagad na tumayo si Uncle Liu at nagpresinta ito na sumama. Ngumiti lang si Jiang Li at sinabing, hindi na kailangan. Ang mga taong iyon ay hindi naman nagkaroon ng masamang intensyon. Isasama ko na lang si Mingming. Sa kabila ng mga sinabi ni Jiang Li, nagsuot pa rin ito ng bulletproof vest at panlaban na damit. Nang makita ni Lu Karen at Yang Xinxin ang suot na panlaban ni Jiang Li, nagtanong ang mga ito, kapatid na Jiang Li, saan ka pupunta? Sumagot lang ng simple si Jiang Li at sinabing, lalabas lang ako at makikipagkita sa dating kaibigan. Ang buong distrito ay napakatahimik at wala kang makikitang palatanda na may buhay. Sa paanan ng building, nakita ni Jiang Li ang dang-dang bundok ng niebe na parang libingan. Mga puntod ang lahat ng ito, di ba? Pabulong na sabi ni Jiang Li. Ang mailibing sa ganitong paraan sa nag-ielong apocalypse ay isang karangyaan. Nang malapit na sa pasukan ng Building 18 si Jiang Li, inilabas nito ang kanyang baril at pinaputok ito ng 2 beses sa ere. Ang alingaw-ngaw na tunog na putok ng baril ay nagpaalala sa mga residente ng Building 18 sa takot na minsan nilang naramdaman sa ilalim ng pamumuno ni Jiang Li. Nakatingin si Li Jian sa lampas ng bintana papunta sa pinanggalingan ng putok at kaagad nitong nakilala si Jiang Li. Si Jiang Li! Nagbalik na si Jiang Li! Kinilabutan na pinagpawisan ng malamig si Li Jian at sinabing, ibinigay niya sa atin ang sanggol para alagaan. Pero nabigo tayo na panatiliing buhay ang sanggol. Malamang nandito siya para panagutin tayo.
Dumapit ang anak at asawa ni Ligen. Bakit bumalik pa ang demonyong yan? Nagawa na nating makasurvive hanggang sa ngayon. Hindi natin siya pwedeng hayaan na sirain niya tayo ulit. Galit at mag-aalala na nagsalita ang asawa ni Ligen. Kapag nalaman niya ang nangyari, baka mamatay tayong lahat. Huminga ng malalim si Ligen at sinabing, bababa ako at kakausapin siya. Kahit na magsama-sama tayong lahat, wala tayong laban sa kanya. Kahit anong mangyari, huwag kayong kikilos ng padalos-dalos. Maring pinalalaanan ni Ligen ang kanyang asawa. Kung papatayin niya ako, huwag mong iisipin na magiganti. Manatili ka lang dito at protektahan ang uling pag-asa natin. Pagkasabi niya nito, umalis na ito at pumunta na sa ibaba. Ilang sandali lang, nakarating na ito sa bintana ng koridor. Habang tinitignan ni Jiangli ang payat na lalaki na palabas sa bintana, sa isip nito, si Ligen ba ito? Pagkakumpirma ni Jiangli, Ligen, long time no see. Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa hanggang sa ngayon. Tumingala si Jiangli para tignan ang mga tao sa bawat palapag ng building. Namangha ito at sinabing, mga ilang buwan lang akong nawala, pero para mas dumami pa ang mga tao mo ngayon. Isa itong himala. Nagtanong si Jiangli, paano mo ito nagawa? Napalunok si Ligen bago sumagot. Lahat ng ito ay dahil sa mga binhi na iniwan mo sa amin. Nang marinig ito ni Jiangli, hindi ito makapaniwala. Sinabi ko lang yon, pero hindi ako sigurado na posibleng tutubo ang mga yon, lalo na sa nagyayelong panahon ngayon. At paano kayo nagkaroon ng hani sa loob lang ng ilang buwan na sapat para mapakain ng marami sa inyo? May biglang naisip si Jiangli. Malamang meron ka sigurong isang mutant sa iyong building. Habang sinasabi ito ni Jiangli, nakanda na ito na patay ng lalaki na sa harapan niya noong oras kung sakaling may mangyayaring kakaiba. Nang makita ito ni Ligen, bigla itong lumod at sinabing, nagkamali kami Jiangli. Hindi namin nagawang protektahan ng batang iniwan mo sa amin. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Patawad Jiangli. Yumuko pa ito sa niebe at nagpatuloy. Kung gusto mong pumatay, pakiusap, ako ang patayin mo. Huwag mo nang saktan ng mga inosenteng kapitbahay ko. Handa nang karapin ni Ligen ang kanyang kamatayan. Pero ng mga sandaling iyon, isang boses ng matandang lalaki ang narinig mula sa kuweba ng niebe. Hindi mo pwedeng patayin si Ligen. Kung mamamatay siya, lahat kami ay mawawalan ng pag-asang mabuhay. Ang matandang lalaki ay isang profesor ng agronomiya. Nagpatuloy ito, hayaan mong ako ang mamatay kapalit ni Ligen. Total, matagal na rin naman akong nabuhay. Pagkatapos, biglang nagtakbuhan ang mga kapitbahay para protektahan si Ligen. Ako na lang, wala na akong pamilya. Isang malakas na lalaki ang nagsalita din. Hindi naman lahat kasalanan ni Ligen kaya namatay ang bata. Sa ganitong kalamig na panahon, halos imposibleng mabuhay ang isang sanggol. Kung kailangan mo ng buhay para tubusin ito, hayaan mo ako ang pumalit sa kanya. Napuno ng emosyonal na luha ang mga mata ni Ligen. Habang nasasaksihan ni Jiangli ang eksena, nakaramdam ito ng hindi may paliwanag na nararamdaman. Nang makita ni Jiangli na handang mamatay ang mga tao para protektahan si Ligen, kahit na ang kanyang karaniwang matigas na puso ay nakaramdam ng pag-aalinlangan. Magpakawala ito ng nakakalokong ngiti. Sinong may sabi na gusto ko ang mga buhay nyo? Biglang nagulat si Ligen at tumingin kay Jiangli at nagkapat ito. Ang batang ni pinagkatiwala mo sa amin ay namatay. Hindi ka ba naparito para magiganti? Natahimik si Jiangli sa iniisip ng grupo. Sa isip ni Jiangli, ibig sabihin pala ang grama na iyon ay tungkol doon. Sabay kamot nito sa likod ng kanyang ulo. Halos nakalimutan ko na may dinala pala akong bata dito. Ang batang liyon ay pabigat lang sa akin. At kung patutulugin lang ako ng konsyensya ko, ay baka ako na mismo ang kumitil ng buhay nito. Ang kanila palang takot at pag-aalala ay dahil iniisip nila na ang sanggol ay maalaga sa akin. Imbinuka ni Jiangli ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi na may babalik ang kamatayan. Alam kong ginawa ninyong lahat ang inyong makakaya, kaya hindi ko kayo sinisisi. Nang marinig ito ni Ligen, tuwang-tuwa ito at sinabing, hindi ko kailangang mamatay. Labis na naantig ang puso nito. Sa paniniwalang si Jiangli ay isang maawain na tao. Nakaingan din ng maluwag ang kanyang mga kapitbahay. Nagtataka pa rin si Jiangli at nagtanong, curious lang ako, paano kayo nakakasurvive hanggang sa ngayon? Kanino o saan kayo umaasa? Si Ligen na walang balak magtago ng anumang impormasyon kay Jiangli ay nagsalita. Isa itong mahabang kwento. Bakit hindi ka pumasok para makita mo mismo sa sarili mo? Hindi naman takot si Jiangli sa anumang mga pandiling lang na maaari nilang gawin sa kanya. Dahil kasama niya sa kanyang balikat ang kanyang mabangis na bodyguard na si Mingming. Kaya halos imposible para sa sino man ang saktan siya. Okay, sige. Papasok ako para makita ko. Pagkatapos, sinamahan ni Ligen si Jiangli papunta sa itaas na palapag. Habang naglalakad, kinuwento ni Ligen ang tungkol sa mga naganap nung nakaraan sa kanilang building. Naalala mo pa ba ang mga binhi na ibinigay mo sa amin nung dinala mo ang sanggol? Sinubukan ni Professor Guru ang iba't ibang paraan ng pagtatanim, pero hindi masyadong naging maganda ang mga resulta.
Kahit na may mga kaunti na tumubo, napakahinaan naman ng mga ito. Kaya imposibleng magkaroon ng anumang ani noong panahong iyon. Naisipan na rin namin na magpadala ng isang grupo para sa suicide mission sa paghahanap ng pagkain. At nung malapit na kaming sumuko at mawalan ng pag-asa, may isang grupo ng mga tao na dumating. Pinatawag nila ang kanilang mga sarili na tagasunod ng sekta ng pagsamba sa niebe. Kumislap ang mga mata ni Jiang Li. Sa isip nito, may kinalaman talaga ang mga kakaibang taong yun. Ibig mo bang sabihin na tulungan kayo ng sekta ng pagsamba sa niebe para makasurvive kayo hanggang sa ngayon? Tanong ni Jiang Li. Walang balak si Li Jian na maglihim at sinabing, maaaring ganun nga. Noong mga panahon na yon, sinabi sa akin ng kanilang pinuno na meron siyang paraan para bigyan ako ng pambihirang abilidad para matulungan kami na makasurvive. Dahil wala nang pagpipilian, sumangayon kami. Kung tutuusin, mamamatay din naman kami. Iniisip ko na ang kondisyon na ibibigay ay napakahirap dahil tinulungan nila kami na makaligtas sa kamatayan. Pero ang hindi ko inaasahan ay kailangan lang pala namin na maniwala sa Diyos ng niebe. Iyon lang at wala nang iba. Kaya lang, nagdududa pa rin si Jiang Li. Hindi ito naniniwala na mayroon pang libre sa mundo. Base sa kanyang maraming taon na karanasan, ang mga libre ang may pinakamahal na kabayaran. Magtanong si Jiang Li, ano ang special na abilidad mo ngayon? Itinuro ni Li Jian ang kanyang noo at sinabing, sa oras na iyon, nagtanim sila ng binhi sa aking noo. Kaagad naramdaman ko, ang aking buong katawan ay para bang itinapon sa isang imbakan ng yelo at pagkaraan ng ilang sandali, matinding init naman ang aking naramdaman. Pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, magkaroon na ng kakaibang kakayahan ang aking katawan. Habang sinasabi ito ni Li Jian, itinaas nito ang manggas ng kanyang damit. Kinilabutan si Jiang Li nang makita niya ang braso ni Li Jian na may mga usli na parang butas. Bawat butas ay parang may nakatanim na mga alaman. Nangiin nang tumingin si Li Jian kay Jiang Li at sinabing, ito ay mga buto ng mga pananim. Ang aking abilidad ay magtanim ng mga alaman gamit ang aking sariling laman. Kapag nasipsip ng alaman ang aking dugo at laman, lalakas ang vitality ng mga ito at mas lalo pang bibilis ang paglaki ng mga ito. Hindi makapaniwala si Jiang Li. Tumingin ito kay Li Jian at sinabing, kahit na ang sustansya na galing sa isang tao lang ay hindi kayang panatiliin ang pangangailangan sa pagkain ng lahat. Nangiin ang sumagot si Li Jian. Isa talaga itong malaking problema. Pero sa kabutihang palad, meron kaming Professor Guro. Siya ang nangungunang eksperto sa agronomiya sa bansa. Habang nagsasalita si Li Jian, hinakay niya si Jiang Li patungo sa pintuan ng isang misteryosong silid at sinabing, ihanda mo ang sarili mo. Ang eksena sa loob ay baka hindi mo makayanan. Pakiusap po lang sana maintindihan mo. Tumawa lang si Jiang Li at sinabing, masyado kang nag-aalala. Ano pa bang klaseng eksena ang hindi ko pa nakita pagkatapos ng apocalypse? Sa kabila ng paghahanda ni Jiang Li, pagbukas nito ng pinto, nagulat pa rin ito sa eksenang tumambad sa kanya. Puno ng tambak ng mga bangkay ang kwarto, kung saan tumutubo ng masigla at malusog ang mga pananim. Tumama sa kanila ang mainit at basang angin sa loob ng kwarto na may halong hindi maipaliwanag na amoy. Hindi naman ito masyadong mabaho, pero tiyak hindi ito kaaya-aya. Hindi mapigilan ni Jiang Li na mapanunok mang laway sa nakikita niya. Nagpatuloy si Li Jian sa pagpapaliwanag. Ang lahat ng mga katawan na ito ay aming nakolekta sa paligid para magkaroon ng sapat na nutrisyon. Wala na kaming pagpipilian. Napangisi si Jiang Li at sinabing, maganda naman ito kung tutusin. Wala nang silbi ang mga katawan na yon. Sa ganitong paraan, wala nang konsensya mula sa kanibalismo at napapakinabangan ng gusto ang mga basura. Nagtatakang nagtanong si Jiang Li, kayo din ba ang mga gumawa ng mga libingan ng niebe sa labas? Tumango si Li Jian na parang naiiya. Inayos namin ang mga iyon para paglagyan ng mga katawan. Sinuri ng mabuti ni Jiang Li ang mga mayayabong na pananim na mukhang tumutubo ng maayos. Ang mga bangkay na wala ng mga sustansya dahil inigop na ng mga ugat ay halos makakalansay na lamang. Inamoy-amoy din ni Mingding ang mga pananim at wala naman itong nakitang pagkakaiba sa mga ordinaryong pananim. Sinabi ni Li Jian na meron pa silang 3 ganitong kwarto. Nang marinig ito ni Jiang Li, mag-alala ito at sinabing, bagamat mabuti ang pagiging matulungin, nakikita ko na ang mga pananim na ito ay tumutubo mula sa mga sustansya sa iyong katawan at kapag nagpatuloy ito sa ganitang paraan, tuluyang kang matutuyo. Sumagot si Li Jian, kahit na matuyo ako na parang mami, tanggap ko na. Dumating na ako sa punto na kesa umupo at maghintay sa kamatayan, mas mabuti nang gumawa ako ng isang bagay para makasurvive ang aking asawa at anak. Habang binabanggit ni Li Jian ang kanyang asawa at anak, puno ng pagmamahal ang mga mata nito. Hindi mapigilan ni Jiang Li na umanga kay Li Jian. Kahit wala pang anak si Jiang Li, lubos nitong nauunawaan ang nararamdaman ni Li Jian. Iniisip nito kahit na ang kanyang mga kilos at desisyon ay parang kapaliwan, kaanga-anga naman ito sa sinuman. Gayunpaman, mabilis na tinanggal ni Jiang Li ang kanyang simpatya
Seryoso itong tumingin kay Ligen at sinabing, ipakita mo nga sa akin ang iyong special na abilidad. Sa ngayon, marami na siyang nakitang artificial na mutant at ang kanilang mga kakayaan ay mas mababa pa kaysa sa mga natural na mutant. Kaya lang, ang paraan kung paano nakakuha ni Ligen ang kanyang special na abilidad ang nagbibigay kay Jiangli ng kuryosidad. At saka, gustong malaman ni Jiangli kung anong pamamaraan ang ginamit ng sekta ng pagsamba sa niebe para magising ang special na abilidad ng isang ordinaryong tao at kung hanggang saan mapapaunlad ang mga special na abilidad na to. Hindi tumanggi si Ligen. Habang nakatingin si Jiangli, itinaas niyang muli ang manggas ng kanyang braso na puno ng mga buto. Bigla niyang sinara ang kanyang kamao at nagsimula itong maglabas ng puwersa. Napansin ni Jiangli ang isang puting liwanag na lumitaw sa kanyang noo. Sa sumunod na sandali, ang kanyang mga ugat sa braso ay tumaba at ang isang buto ay tumubo sa kanyang balat na umigit kumulang 12 sentimetro ang taas. Habang lumalabas at tumutubo ang mga buto, lalong naging maputla ang itsura ni Ligen. Mabilis na pinigilan ito ni Jiangli. Tama na, tama na. Naintindihan ko na. Hindi makapagsalita si Jiangli. Sa isip nito, anong klaseng abilidad ito? Simpleng pandilig lang ito ng alaman gamit ang sariling laman at dugo. Kung i-rate ang mga special na abilidad, ito ang pinakamalala. At mas masaol pa ito kaysa sa mga mutant na artificial na ginawa. Mabilis na tinawag ni Ligen si Professor Guru at sinabing, bilis, ilipat nyo na kaagad ang mga punla ng krigo. Nagsimulang mag-isip si Jiangli, may kakaiba talaga sa sekta ng pagsamba sa niebe. Ang abilidad ni Ligen ay artificial lang at kusang binigay ito. Talagang naiiba ito sa mga natural na nagising na mutant. Kahit hindi pa malinaw kung ano ang mga masamang epekto nito sa ngayon, hindi pa rin ako naniniwala kahit isang segundo na may magbibigay ng abilidad na libre na walang iniintay na kapalit. Buti na lang, hindi ito panlaban na abilidad. Kung ang abilidad na ito ay magbibigay ng banta kay Jiangli, maaaring patayin niya si Ligen na ora mismo. Nawalan na ng interes si Jiangli sa lugar at tumalikod na ito para lumabas ng kwarto.